Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi pa po ready yan. Sermon na yun. Pwede na tayo mag-pray. Uwi na tayo, mga kapatid. Mabuti po ang Panginoon. Pagpapakita po na ang Diyos ay tunay na buhay. Kumikilos sa bawat isa sa atin. Amin po ba? Basta't manampalataya tayo sa ating Diyos. Mangapit tayo, hindi sa mga bagay na nakikita natin, kundi dun sa faith nga eh. Di ba? Yung faith ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ngunit pinaniniwalaan nating magaganap. At yun ang faith. At dun tayo lumalakad. Amen? Tayong mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, dun tayo lumalakad. Lumalakad tayo sa ating mga pananampalataya. Amen po. Sino dito ang lumalakad sa pananampalataya? Mga kapatid, kapag lumalakad tayo sa pananampalataya, mamamangha tayo sa gawa ng ating Panginoon. Amen? Amen. Let's pray. Lord, dalangin namin ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa oras na ito, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo kami na makikinig sa oras na ito, O Diyos. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Ito po'y may pamagat, magkaisa bilang isa kay Kristo. Magkaisa bilang isa kay Kristo. Narinig na ito nila Ate Remy, pero gusto kong ibaba sa inyo yung mensaheng ito. Nawa, mangusap ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Amen po ba? Mga kapatid, buksan nyo yun yung mga spiritual na tenga at isip. No? Sa oras na ito. Santabi muna natin yung ating mga alalahanin, yung ating mga problema. Focus tayo kay Lord. Focus tayo sa Word of God. Kasi kaya tayo narito para sa Word of God eh. Para sambahin ng Diyos. Amen? Mamaya tayo mag-fellowship. Amen po ba? So ngayon, buksan mo yung isip mo at yung iyong tenga. Sabi mo, Lord, makikinig ako ng salita mo. Amen po? At ako naniniwala ang Diyos ang mangungusap sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Magkaisa bilang isa kay Kristo. May kinalaman saan? Sa unity. Pagkakaisa. Amen? Ang sabi ng Efeso, chapter 4, verse 3 hanggang 5, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang katawang ang Espiritu, gayon din naman iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagtawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at iisang bautismo. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ang sabi? Pag sumakitan daw nating mapanatili yung pagkakaisang mula sa Espiritu. Kanino po ito sinasabi, mga kapatid? Sa mga mananampalataya. No? Kayo po ba yung mga mananampalataya? So ito'y sinasabi sa inyo, sinasabi sa akin. No? Una ito sinabi siyempre ni Pablo sa mga taga-Epeso. Pero tayo mga mananampalataya, sa oras na ito, tayo mga Kristiyano, ang kinin natin yung salita na ito na para sa atin. No po? Ang sabi, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Napakahalaga ng pagkakaisa. Mga kapatid, no? Napakahalaga po niyan. Kasi bakit? Ang panahon ngayon ay puno ng pagmamalakihan. Di po ba? Panahon ngayon puno ng pagmamalakihan. Puno ng pagalingan. Nakarinig na kayo na nagpapagalingan? Minsan pa nga, mga kapwa, mga mananampalataya, maging sa church, ano yung tag doon? Kompetisyon. No? Sino ang una, sino magaling. Pagpagalingan, sabi ko nga. Sino ang sikat? Sino yung marami? Kahit saan tayo bumaling, lahat ay pag-aangkin na sila ang una. Sila ba una? Mga kapatid, yung umaangkin na sila ang una, sila ang number one. Sila nga ba number one? O dapat ang Diyos ang number one? Di po ba?
Kaya lang may pag-aangkin na sila ang una. Sila mas magaling. Yan ang mundo. No? Puno ng kompetensya. At hilahan pababa. Ano daw ang mundo? Kompetensya at hilahan pababa. Pag nakikitang umaangat ang isa, hihilahin pababa. Sisiraan yung isa. No? Yan, normal yan sa mga hindi mananampalataya. Kaya lang, kung ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi normal. Hindi normal at hindi tama na nakikita mo na mayroong pinagpapala ng Panginoon, pinalalago yung kanyang ministeryo, sisirain mo. No? Sisirain mo. Hindi normal yun. Bakit? Kasi nga, kapatiran eh. Kapatiran. Minsan sa loob ng simbahan, may nakikita kang pinauunlad ng Panginoon, pinagpapala. No? Ano nangyayari? Minsan nagaganap, hilahan pababa. No? Hilahan pababa. Paninira. Paninira. Imbis na magpalakasan, nagaganap daw? Hilahan pababa, paninira. Na dapat hindi nakikita sa mga mananampalataya. Kaya lang minsan nakikita, nandun yung espiritu na yon. Kaya't napakahalaga ng mensahe ng Efeso, chapter 4, verse 3 hanggang 5. Ito ay nagbibigay diin ng nagbibigay diin sa mga mananampalataya na ng kahalagahan ng pagkakaisa. Kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahal sa mga mananampalataya. Ano daw binibigyan diin nito? Pagkakaisa at pagmamahalan ng mga mananampalataya. Kapatid, dapat mahal mo yung katabi mo. Nagmamahalan po ba ang mga mananampalataya? Nagmamahalan po ba ang mga taga-bibag? Dapat nagmamahalan tayo. Iisa tayo. Tayo ay pamilya. May lang kami nilalagay minsan sa caption, nilalagay ko lang, family. Kasi pamilya dapat ang turingan natin. At kung magpapamilya tayo, hindi tayo dapat nagsisiraan. Hindi tayo dapat naghihilahan. Bakit? Pamilya nga eh. Meron bang pamilyang nagsisiraan? Isipin mo na lang, nanay ka o tatay ka, sisiraan mo ba yung anak mo? Yung kasiraan nun, kasiraan mo. Bakit? Sabihin sa'yo, hindi mo napalaki ng tama. Hindi po ba? Hindi mo sisirain. Bakit? Nanay mo yun, o kaya tatay mo yun. Yun bang nanay at tatay mo, sasabihin mo, hindi magaling na tatay yan. Hindi mahusay na nanay yan. Hindi mo gagawin yung bagay na yun. Bakit? Nanay at tatay mo yun. Pamilya mo yun. Isang pamilya kayo. Tayo sa church, isang pamilya tayo. Kung tayo ay isang pamilya sa loob ng church, anong dapat makikita ng tao sa paligid? Ano tayo? Mayroon tayong pagkakaisa. Pagkakaisa. Na yun yung panawagan. Pagsumakitan. No? Mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Dahil iisa lamang ang katawan. Iisa rin ang Espiritu. Sabi, gayon din naman, iisang pag-asa ninyong lahat. Ang sabi, buklod ng pagtawag sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga, kailangan natin ng pagkakaisa. Ito ay isang hamon, mga kapatid, sa mga Kristiyano. Tanong, Kristiyano po ba kayo? Kristiyano ba ako? Pastor Romel, Kristiyano ka ba? O naman, no? Ito ay isang hamon sa ating mga Kristiyano na mga kapatid, magtulungan tayo. Magtulungan at magkaisa sa ating mga pananampalataya. Magtulungan at magkaisa. Ngayon, paano tayo magkakaisa kay Kristo? Paano nga ba? Magagawa ba ito ng tao? Hindi. Ang pagkakaisa, para magkaisa tayo, kapatid, ito ay mula sa Diyos. Ito ay mula sa Diyos. Ang sabi ng Efeso 4:6, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang sabi? Isang Diyos at Ama nating lahat. Lahat. Tayo. Kapag mananampalataya ka ni Kristo, pwede mo siyang tawaging Ama. Tayo'y anak. Inari tayong anak ng Diyos. Ang sabi, iisang Ama, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat at suma sa lahat.
Ano yung ibig sabihin ng sumasa lahat? Nasa inyong lahat ang ating Diyos. Nasa puso ninyo, nasa puso ko ang ating Panginoon. So, ay yung pagkakaisa, nilagay na yun ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Ang pagkakaisang mula sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi maaring likain ng sinuman. Iyon ay narito na para sa mga naniniwala sa katotohanan at tumanggap kay Kristo. Nang tinanggap mo si Kristo, nilagay na ng Diyos sa iyo yun. Kapatid, nilagay na ba sa iyo ng Diyos? Sa puso mo, ay dapat nagkakaisa kami, hindi kami dapat nagsisiraan. No? Ang hirap naman, iisa tayo, sabi nga ni Natalie, pamilya kami. Pinalago ako eh. No? Pinadami ang pamilya ko eh. Sino ba magpapamilya? Tayo. Magpapamilya tayo kay Kristo. No? Ngayon, inilagay ng Diyos sa atin yun. Nung tinanggap mo si Kristo, inilagay na yun ng Diyos sa iyo. Sabi, iyon ay narito na para sa mga naniniwala sa katotohanan at tumanggap kay Kristo. Nilagay na ng Diyos ang magagandang katangian para maging isa. Sabi, nilagay ng Diyos ang magagandang katangian sa inyo, sa atin lahat, para maging isa. No? Para maging isa. Ito ay pinagdidiinan ni Pablo sa mga mananampalataya. Ang sabi dun sa verse 1 hanggang 3 ng Efeso chapter 4, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanik sa inyo na mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kapatid, ano yung binabanggit ni Paul? Ang sabi niya, kaya't ako ay isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik, nakikiusap sa mga mananampalataya saan? Sa Efeso. Ang sabi niya, ako'y namamanhik sa inyo, nakikiusap. Ang sabi, na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ano ang sabi? Mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ang tanong, tinawag ka ba ng Diyos? O, mamuhay ka ng nararapat ayon sa tawag sa iyo ng Diyos. Kung tinawag ka bilang anak, mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Kung ano yung katangian ng ama mo, ng ama natin, dapat nakikita sa atin. Bakit? Mamuhay ka ayon sa iyong pagkakatawag. Kapatid, tinawag tayo ng ating Panginoon para maging anak. Kung tinawag ka para maging anak, dapat yung karakter ng tatay natin nakikita. Kanino? Sa mga anak. Nakikita. Sabi ko kanina, ang mundo puno ng kompetensya. Sa Panginoon, kapag anak ka niya, hindi mo kailangan makipagkompetensya. Bakit? Pantay-pantay ang tingin ng Panginoon, ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Yan ang Diyos. Pantay-pantay. Kapag binayayaan ka, bibiyayaan lang niya iba. Ganun ang Diyos. Ang sabi niya, sabi ni Paul, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Nang maging mananampalataya ang isang tao, nilagay na ng Diyos sa bawat isa sa atin ang tamang pamumuhay. Ano daw? Nang maging mananampalataya ka, tanggapin mo si Kristo. Kapatid, nag-umpisa na ang Diyos na ilagay sa puso mo yung tamang pamumuhay. Kaya nga ang sabi, binabago ng Diyos eh. Di po ba? Anong kanta? Nababago ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Kapatid, binabago ba tayo ng Diyos araw-araw? Amen. Kasi yun yung nararapat. Dahil tinawag ka ng Panginoon bilang anak. Niligtas tayo ng Panginoon. Mamuhay tayo. Saan? Sa pagbabago ng ating mga pamumuhay. Nilagay ng Diyos sa atin yun. No? Ang sabi ng verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba. O ano yung nilagay ng Diyos sa atin nung tinanggap natin si Kristo? Ang sabi ni Paul, kayo'y maging mapagpakumbaba. Ano sabi niya sa verse 1? Mamuhay kayo gaya ng nararapat para sa mga tinawag ng Diyos. Tayo'y tinawag ng Diyos. Ano yung sinasabi ni Paul na dapat maging ugali ng mga mananampalataya?
mapagpakumbaba. Dapat ang mga mananampalataya marunong magpakumbaba. Lahat tayo, may ere tayo. Taas ang may ere. Lahat tayo. Hindi po ba? Lahat tayo may angking yabang. Kaya lang hindi yan. Hindi ka dinisenyo ng Panginoon para magyabang. Dinisenyo tayo ng Panginoon nang tanggapin natin siya mula sa pagiging mayabang, ginawa tayo ng Panginoon na nilagyan tayo ng Panginoon ng pusong marunong magpakumbaba. Kapatid, mapagpakumbaba ka na ba? Ugali yan karakter yan, na dapat makikita sa atin. Ano ba ibig sabihin ng nagpapakumbaba? Ano ba ibig sabihin nun? Kapatid, ganito lang yun. Kahit hindi pa ikaw ang may kasalanan, kung sa tingin mo, kailangan para magkaroon ng pagkakaisa at ng kapayapaan, ikaw ang magpapakababa. Ang Diyos, siya ang gumawa, hindi naman tao ang gumawa Ng Di ba ng pag-abot? Kanino? Sa atin. Hindi tayo ang humanap sa Diyos. Siya ang humanap sa atin. Tignan nyo, ang Diyos pa nga Ang Panginoon, wala naman sala. Di po ba? Pero tignan ninyo ang ginawa ng Panginoon, nagpaababa. Kapatid, nare-realize nyo na ba yun? O na-appreciate nyo ba yun? Ibig sabihin, yung bang pagpapaababa ng Diyos sa atin. Sa kabila ng, sino tayo? Sino nga ba tayo? Para lalahanin ng Diyos. Naisip nyo na ba yun? Sino ka para pagpalain ng Diyos? Samantalang wala naman tayong ginawa kundi sumuway. Judgmental ka naman, pastor. Hindi, sa totoo lang, lagi tayong nasa pagsuway. Amen? Lagi ang tao, laging nasa pagsuway. Pero tignan nyo, sino tayo para alalahanin ng Diyos? Sino tayo para pag-alayan niya ng kanyang buhay? Namatay ang Panginoon para sa atin. Kapatid, hindi ba papakumbaba yun? O kung ang Diyos mo na tinanggap ay mapagpakumbaba, ano ka? Ano dapat tayo? Mapagpakumbaba. Nilagay na ng Diyos sa atin yun, nang tanggapin natin si Kristo, nilalagay ng Diyos sa atin, itinuturo ng Diyos sa atin, magpaababa ka, magpakumbaba ka. At alam nyo, kapag ka ikaw ay nagiging mapagpakumbaba, mapalad ang isang taong nagpapakumbaba. Amen? Mapalad yun. Alam nyo bang isang kapangyarihan, yung pagpapakumbaba, sa mundo, ito'y kahangalan, pagpapakita ng kaduwagan sa mundo. Pero kapag ka sa Diyos, marunong kang magpaababa sa kabila ng hindi naman ikaw ang nagkasala, kapatid, kapangyarihang taglayon. Bakit ang tao hindi niya kayang magpakababa? Amen? Pero pagka ikaw, nilikha ka na ng Panginoon na isang bagong nilalang, makikita sa iyo yung pagpapakababa. Amen? So nilagay yun. Ano ba? Ang sabi ni Paul, maging mabait, matiyaga, magmahalan kayo, ang sabi niya, at magpaumaninan. Anong pinagdidiinan niya? Dapat maging mabait daw ang mga mananampalataya. Kapatid, mabait ka na ba? Mabait ka na ba? Ang sabi, mabait, matiyaga, ano pa? Pinaamano doon, magmahalan kayo. Love one another. Magmahalan daw tayo. Kaya nga sinabi, pamilya. Ang tanong, nadaman ninyo na ba na pamilya nyo yung bibag? Masaya ba kayo kapag nandito kayo sa church? Amen. Bakit kayo narito? Dahil siyempre, alam natin na narito natin nasa sambaan Diyos. At kasama doon, masaya tayo dahil alam natin, kabilang ka. Dama ko, pamilya ako. Tama po ba? Alam niyo ba ako masaya kapag narito? Bakit? Dama ko. May pamilya ako. Pamilya ko kayo. At masaya ako doon. Bakit? Sabi nga, dumarami ang pamilya. Sinat nga, sabi niya, dumarami. Pinagyaman ako. Saan? Sa pamilya. At ang pamilya, nagmamahalan. Amen?
ang pamilya ng Diyos nagmamahalan. Yan. Sabi, magmahalan kayo at magpaumaninan. Bakit ba kailangan magpaumaninan? Kasi iba-iba ugali natin. Tama po ba? Iba-iba ang pag-uugali natin. Hindi naman tayo pare-pareho eh. Merong masungit, merong palabate. Di po ba? Kung nasungitan ka, edi magpaumanin ka. Eh sabi, magpaumaninan eh. Eh kung lahat, dadaanin natin sa, kung galit ang galit rin gagawin ko sa iyo, kapatid, mauubos tayo, hindi tayo nagkakaisa. Kaya sabi, magmahalan kayo, magpaumaninan kayo. Kanino ito sinasabi? Sa mga mananampalataya. Ang sabi, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ngayon, ay kinakailangan na ng panatiliin ng mga mananampalataya ang pagkakaisang iyon. Hindi sa pamamagitan ng mga pagsisikap o samahang pantao. Sabi, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay natin na nararapat ayon sa mga tinawag ng Diyos. Kapatid, tinawag ka ba ng Diyos? Mamuhay ka ng nararapat. Mamuhay ako ng nararapat ayon sa pagtawag sa akin ng Diyos. Dapat nakikita. Tanong, nakikita na ba? Kapatid, nakikita na po ba? Ang pagkakaisa kay Kristo sa Espiritu ay napapanatili sa pamamagitan ng pagtatapat sa katotohanan at sa Diyos, sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa gabay ng Espiritu. Sa pamamagitan daw ng ng patuloy na pagsunod sa gabay ng Espiritu. Ang pagkakaisa kay Kristo ay hindi makakamit sa pamamagitan ng laman. Ito'y mula sa Diyos. Ano daw? Ang pagkakaisa mula kay Kristo, hindi makakamit sa pamamagitan ng laman. Ito ay mula sa Diyos. Hilingin mo. Sabi mo sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong magpaababa upang magkaisa kami. Hindi kami magsiraan. Hindi kami maghilahan. Kundi, Panginoon, mabuo kami bilang isa. Isang katawan. Amen? Kapatid, hilingin mo sa Panginoon. Ngayon, ano ang kahalagahan ng pagkakaisa? Anong kahalagahan noon? Ang pagkakaisa daw ng katawan, mahalaga. Iisang katawan. Sabi ko, isang katawan tayo. Isang katawan. Sino ang ulo ng katawan? Si Kristo, ang ulo ng katawan. Tayo'y bahagi ng katawan. Amen? Katanong, bahagi ka na ba ng katawan ni Kristo? Kapatid? Yan. Ito, pagkakaisa ng katawan. Kahalagahan ng pagkakaisa, una, pagkakaisa ng katawan. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 12, ang katawan ay iisa, ngunit maraming bahagi. Ang lahat ay bahagi ng iisang katawan. Bagamat marami ay iisang katawan, si Kristo ay gayon din. Kapatid, banggitihan nyo ang katawan ay iisa, ngunit maraming bahagi. Lahat ng bahagi ay iisang katawan. Sabi natin kanina, bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Kapatid, bahagi ka nun. No? Bahagi ka ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga mananampalataya ay iisa. Ngunit tulad ng katawan, mayroon iba't ibang bahagi. Hindi pwedeng magmalaki ang isang bahagi ng katawan. Pwede bang magmalaki yung paa sa buong katawan? Hindi ako lalakad. Hindi ako lalakad. Pwede bang magmalaki ang mata? Hindi, bahagi ng isang katawan. Pati bawat isa sa atin, mahalaga. Ano? Bawat isa sa atin, mahalaga at importante. Amen po ba? Sabi, hindi pwedeng magmalaki ang isang katawan. Ang mananampalataya ay isa, ngunit katulad ng katawan, mayroon itong iba't ibang bahagi. Hindi pwedeng magmalaki ang isang bahagi. Bawat bahagi ng katawan ni Kristo ay may tungkulin na dapat gampanan. Kailangan ng pagkakaisa.
hindi ng pagmamalakihan. Tandaan, ang kabiguan ng isa ay kabiguan mo din. Kapatid, bawat bahagi ng katawan ni Kristo, sinasabi natin tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Siya ang ulo. May tungkulin na dapat gampanan at kailangan ng pagkakaisa. Kapatid, mayroon daw tayong tungkulin na dapat gampanan. Ngayon, alam mo ba ang tungkulin mo na dapat mong gampanan bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Inaangkin natin, bahagi ako ng katawan ni Kristo. O kung bahagi ka ng katawan ni Kristo, anong bahagi, anong tungkulin na dapat mong gampanan para dun sa bahagi ng katawan na yun, kay Kristo? Ano ang gagampanan mo? Ang sabi, bawat isa, katawan, may tungkulin na dapat gampanan. Kailangan ng pagkakaisa, hindi ng pagmamalakihan. Tandaan, ang kabiguan ng isa, kabiguan mo din. Amen? Tingnan ninyo. Pag may nabigo sa atin, natutuwa ba kayo? Pag may bumagsak, natutuwa kayo? Buti nga sa iyo. Buti nga sa kanya. Ganun ba? Pagkabahagi ka ng katawan, yung sakit na nararamdaman ng kapatid mo, nararamdaman mo rin. Halimbawa, may nalugi dito. Nalugi sa hanap buhay. Bahagi ng katawan ni Kristo. Kapamanampalataya mo. Kapatiran mo. Alam mo, bahagi siya ni Kristo. Natutuwa ka ba? Natutuwa ba tayo na nalugi siya? Natutuwa ba tayo kapag nasunugan siya? Hindi. Bakit? Bahagi siya ng katawan eh. Bahagi mo siya. Amen? Bahagi mo siya. Sabi nga sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kapag ang ipin mo sumakit, ipin lang ba ang masakit? Di ba buong katawan hihiga? Ang sakit ng ipin ko. Tingnan ninyo, kapag masakit ang ipin natin, buong katawan hihiga. Lalo't napakasakit. Lahat nakikidalamhati. Buong katawan umihiga. Yung mata umiiyak. Tumutulo ang luha. Bakit? Si mataba ang may masakit? Hindi, yung ipin, pero umiiyak ang mata. Tumutulo ang sipon sa ilong. Bakit? May masakit. Tama po ba? Ganun. Bahagi ka ng katawan, kapag meron kang kapatid na nasasaktan, dapat nasasaktan ka rin para sa kanya. Kapag merong namatayan, dapat nakikidalamhati ka. Tama ba yun o mali? O natutuwa ka? Buti nga sa kanya. Buti nga. Hindi. Dapat nakikibahagi ka. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ang kabiguan ng isa, kabiguan mo din. Pag nabigo ako, bigo rin kayo. Pag nabigo kayo, bigo rin ako para sa inyo. Amen? At ang tagumpay ng isa ay tagumpay mo din. Ay ano dapat gawin? Ay yung mahihina, palakasin. Kung sa tingin mo na malakas ka ngayon, kapatid mo nangihina, ay di palakasin mo. Palakasin mo. Bakit? Yung katagumpayan ng isa, katagumpayan mo rin. Tama po ba yun? Kapatid, kapag may nangihina, maging palakasan tayo. Huwag tayong maghihilahan, kundi palakasan, palakasin ang nangihina, magkaisa ang bawat mananampalataya. Kapag nakikita natin ang mga kapatid nating nangihina, nanlulupaypay dahil sa mga pananampalataya, nanlulupay sa pananampalataya dahil nga sa mga, sabi ko, abiguan, sunod-sunod na dumarating. Ano gagawin mo? Palakasin. Magpalakasan. Sino ang magpapalakasan? Iba? Iba pa ba ang magpapalakas sa atin? Ang mga hindi pa mananampalataya ang magpapalakas sa iyo? Kapatid, ang magpapalakas, tayo. Kasi bahagi tayo ng iisang katawan. Magpapalakasan tayo, mga kapatid. Amen? Sabi ko nga, ang tagumpay ng isa, tagumpay mo din. Kaya't kailangan ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Di po ba? Pag nagtatagumpay ang kapatid mo,
magiging masaya ka sa Kanya. Bakit? Bahagi ka niya eh. Tama po ba? Bawat isa sa atin ay may tungkulin na dapat gampanan bilang bahagi ng katawan. Bawat isa may tungkulin na dapat gampanan. Kapatid, anong tungkulin mo sa loob ng bahay-sambahan? Sabi, bawat isa may tungkulin eh. Mahalaga. Ang sabi, may tungkulin na dapat gampanan, mahalaga ang bawat isa. Sino nakikita nating mahalaga? Si pastor? Dahil nakatayo dito? Kung si pastor lang ang narito, wala kayo sa tingin ninyo. Ako lang daldal dito. Ano? Di po ba? Sino mahalaga? Yung worship team? At yung mga yung hindi nakikita sa harapan sa fronta ay hindi ba mahalaga? O mahalaga? Mahalaga. Mahalaga. Mga kapatid, minsan nga yung hindi nakikita sa fronta yung pinakamahirap yung ginagawa eh. Di po ba? Yung hindi nakikita dito sa harapan, yun yung nahihirapan. Ito, pinatotoo ko nga ito eh. Pagdating dito, meron agad nagluluto. Hindi sila nakikita. Hindi nakikita. Nagkaroon tayo ng cross-cutting. Kailangan magtipid. Tingnan nyo. Kailangan magtipid. Dati, pagdating namin dito, meron na almusal. Kailangan magtipid. So, wala almusal. O wala na almusal. Sa bahay na kayo mag-almusal. Kung gusto mag-almusal, magkanya-kanya ng bili. Pero nyo, may mga pagkakataon, may dadatnang kami dito, niluto ng kapatid. May papansit si Sister Shea. Hindi nakikita ng iba yun. Ma'am, may almusal pala. Di ba ba? Kita ninyo? Hindi nakikita ng iba yun. Bawat isa mahalaga. Sa tingin nyo, naglilinis ng church, mahalaga? Mahalaga. Pero hindi siya nabibigyan ng paparangal. Hindi siya naitataas. Bakit? Ang nakikita lagi nasa fronta. Kami. Kapatid, hindi. Kung mahalaga, nandito, kung mahalaga yung mga nasa multimedia, bawat isa sa atin mahalaga. Saan? Sa katawan ni Kristo. At mayroon tayong dapat mga tungkulin na ginagampanan. Anong pinakamahirap na gampanan tungkulin ninyo, mga kapatid? Anong pinakamahirap? Yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Di po ba? Yung pag-upo nyo dyan, ang hirap niyan. Tama po ba? Ang hirap? Ang hirap. Kahapon, nagkaroon kami ng meeting. Nagsimula ng 9, natapos ng 5. Wala kaming ginawa kundi maupo. Ang hirap. Sabi ko, ang hirap palang maupo. Mahirap maupo. Pero mahalaga ka. Amen? Mahalaga ka. Saan? Mahalaga ka sa loob ng simbahan. Kapatid, alam nyo bakit nilagyan namin ng pom yan? Doon sa Caloocan Bethel, walang pom eh. Sa Caloocan Bethel, talagang, sabi namin, lagyan namin ng pom eh. Wag! Bakit? Maraming makakatulog. Kaya kung gusto niyo akong tulugan, okay lang. Kung gusto niyo akong tulugan, okay lang. Mayroon tayong unan sa baba, bibigyan namin kayo. Mahalaga, basta mahalaga, nandiyan ka. Kaisa ka, napapagod si kapatid, bigyan niyang unan. At least dito sa church, nakakatulog siya. Hindi mo, di po ba? Hindi mo sisiraan. Malay mo, paano man mamaya, kahapon, mula umaga hanggang gabi, walang ginawa yan, kundi napagod nung napunta sa loob ng church, nakakatulog. Sarap! Amen? Kapatid, minsan nakikita natin, nakakatulog. Tinulugan si pastor, hindi yan spiritual. Kapatid, paano kung napagod nga eh. Nakuha niyo po? Bawat isa sa atin mahalaga. Bawat isa sa atin ay importante. Ang sabi ng Efeso 4:7, bawat isa'y binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay daw ni Kristo. So, mayroong kaloob ang Panginoon.
Kanino? Sa mga mananampalataya. Ayon sa sukat na ibinigay daw ni Kristo. Ang sabi ng verse 11 ay ito. At ang iba'y ginawang apostol. Ang iba'y propeta. Ang iba'y ibanghilista. Ang iba'y pastor at guro. So ibig sabihin, bawat isa sa atin binigyan ng Panginoon ng kakayahan. Gumawa sa loob mismo ng simbahan, sa loob ng katawan ni Kristo. Mayroong function ng bawat isa sa atin. Mayroong paggalaw na nararapat kung ano yung binigay sa iyo ng ating Panginoon. Ang sabi, ang iba'y ginawang ano? Ang iba'y ginawang apostol. Ang iba'y propeta. Ang iba'y ebangelista. Ba, mahirap yung ebangelista? Yung ginagawa nila Sister Alona, pumupunta sa mga bahay-bahay, kumakatok. Hindi naman nila kilala. Tao po, tao po. Tapos sisigaw yung nasa loob, walang tao dito. Di po ba? Ang hirap nun. Pero tingnan ninyo, dahil evangelism team sila, at yun yung tawag sa kanila ng Panginoon, at bawat isa naman sa atin, tinawag tayo para mag-evangelize. Pero tingnan ninyo, mayroong mga tao na yung gift nila yun. Alam niyo ba, pagdating dito, nagmamadaling umalis yung mga yan. Bakit gusto nila pumunta agad doon sa mga kanilang pupuntang, kanilang babahagi na ng salita ng ating Panginoon at nadadala nila sa loob ng simbahan. Hindi yan nakikita sa harapan. Nakikita ba sa harapan yan? Hindi. Pero tingnan ninyo, mayroong iba't ibang function ang bawat mananampalataya sa loob ng church. Ang iba'y ginawang ebanghilista. Ang iba'y ginawang propeta. Ang iba'y ginawang apostol. Ang iba'y pastor at guro. Tingnan ninyo, kung lahat tayo dito, pastor. Lahat tayo dito gustong magsalita, di ba ang gulo? Tama po ba? Kung lahat tayo gustong magsalita, di ba ang gulo? Pastor Romel, ako naman. Di ba? May binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin ng regalo, kaloob. At doon ka tatakbo. Doon ka gagawa sa kaloob na yon. Alam niyo po ba, eto sinabi ko rin doon may isang bagay na ito yung pinakamahirap na gawin. Hindi lang pangangaral. Alam niyo kung ano? Yung pagbibigay. Yung pagbibigay. Tama po ba? Pag may kinalaman na sa pera, out tayo dyan. Out tayo dyan. Kapatid, tingnan niyo. May mga tinawag sa loob ng simbahan para magbigay ng kusang loob, masayang nagbibigay. Sino dito masayang nagbibigay? Amen. Dapat kapag nagbibigay ka sa loob ng simbahan, masaya ka. Kasi yun ang sabi ng Bible Kapag magbibigay ka sa Panginoon, dapat naglulumundag, masaya yung kalooban mo na magkakaloob ka sa Panginoon. Hindi naman kailangan ng Panginoon yan. Kapatid, totoo, hindi kailangan ng Panginoon yan. Ngunit kailangan niya ng simbahan. Kailangan niya ng church. Early church, ang unang simbahan, nagkakaloob, nagbibigay. Kaya yung sinasabi nung ilan na hindi na dapat nagbibigay. Kapatid, kaipokritohan yan. Kaipokritohan yan. Bakit? Paano tatakbo ang isang simbahan kung wala involved na pera? Ang mahalaga ay hindi mo Diyos ang pera. Kontrolado mo ang pera. Ikaw ang magbibigay sa pera, hindi ikaw ang inaangkin ng pera. Amen? Kapatid, pinakamahirap na gawain sa loob ng simbahan, yung nagbibigay. Yung nagbibigay. Alam niyo po ba? Tama po ba? Mahirap yon. Yung bang, ano pangangailangan ng church? Meron dito lumang damit. Yung luma, bibigay mo? Luma ba? Di ba pag magbibigay ka sa kapatid mo, yung tapes. Yung alam mo, magagamit pa. Kapag tutulong ka, tumulong ka. Magbigay ka.
At yun ang pinakamahirap. Yun ang pinakamahirap. Hindi sa pagtataas. Hindi sa pagtataas. Sabi ko nga nung nandun kami sa yung ginagawa ng Ate Remy, hindi ko kaya yun eh. Yung ginagawa niya, hindi ko kaya yun. Kung ako may negosyo, tapos sasabihin ko, lahat po yan libre. Lahat libre. Hindi ko kaya yun. Pero siya kaya niya. Kita nyo, may tinawag para doon. Nagbibigay sa loob ng simbahan ng masaya. At Remy, magkano po yan? Hindi, wala, bahala ang Diyos magbigay sa akin. Hindi ko tinataas si Ate Remy. Yun siya eh. Yun siya. Magkano po yan? Hindi, bahala ang Diyos magbigay sa akin. Amen? Nung ginagawa yung simbahan ito, sabi ko, Ate Remy, pa-quote nga to, lahat ng wala na nung pera, pero sabi ko, yabang ko. Ate Remy, paki-quote yung lahat ng salamin, bintana, pintuan, pati sa baba. Kaya nag-quote si Ate Remy. Nag-quote. Eto po, Pastor. So, ito na po yun. Lord, wala po ako neto. Wala po ako neto. Bahala ka. Ang takas ng loob ko mag-quote, ang mingi ng quotation, di ba? Lord, wala po ako neto. Bahala ka. Tapos, sabi ni Ate Remy, bumabalik. Ito nga, kwento ko lang naman. Bumabalik si Ate Remy. Pastor, nausap ako ng Panginoon. Paano nangusap na si Lord? Nangusap na si Lord. Sabi ko nga, wala na neto eh. Kasi siyempre, budget yung galing ng Caloocan Bethel. Ang Caloocan Bethel po nagpatayo nito. Sabi ko, wala na neto. Pero, nangusap na. Pastor, ang ibibigay na lang, wala na pong tubo. Wala na pong tubo. So, yun lang puhunan. So, meron pa rin ilalabas. Yung puhunan. May mabalik uli si Ate Remy. Pastor, sabi ni Lord, wala daw akong sisingilin. Wala daw akong sisingilin. Di ba? Wala daw akong sisingilin. Talaga po? Opo. Sabi ni Lord eh. Kahit yung puhunan, wala po. Sagot, bahala ang Lord. Ang ginawa, masaya nagbigay. Masayang binigay kay Lord. No, kinakwento ko lang. Masaya niya ibinigay kay Lord. Sabi pa nga niya, may regalo pa ako kay Lord. Yung salaminan doon. May regalo pa ako kay Lord. Yan. Dinagdagan pa niya. Sabi niya. At alam nyo, eto, kapag talaga gumawa ka, nagbigay ka para sa Panginoon, masaya ka na binibigay yung bagay na yon, ang Diyos ang magbabalik noon. Ang Diyos ang nagbalik. Ang Ate Remy na rin nagpapatotoo. Yung ospital sa, La Union? La Union po ba? Tsaka isang Coliseum, lahat binigay sa kanya. Di po ba? Yun si Lord. Yun ang Diyos. Hindi mo ma-outgive si Lord. Masaya ka nagbibigay. At yung pinakamahirap na function sa loob ng simbahan, yung pagbibigay. Di po ba? Kapatid, tingnan nyo. Merong mga tao na nagbibigay. Masaya. At mayroon rin naman mga taong matyagang nagtuturo. Sino nagtuturo? Hindi lang si pastor, yung inyong mga leader. Nagtuturo yan. Minsan naririnig ko yung inyong yung cellphone kasi nandun ako, kaya ang sabi ko, ilagay niyo ako sa loob, dun sa mga GC. Nakikita ko kung sino yung nandoon. Nagre-ring yan, ning. Sabi ni Omel, Pab, may tumatawag, hindi, GC yan nila. Hayaan natin yung mga leader dyan. Kapatid, matyagang nagtuturo. Minsan 2 lang sila. Minsan 3. Masarap ba magturo ng 2, 3? Pero nga kita nyo, may pagtsatsaga na ginagawa. Ang mahalaga, may pagtsatsaga na ginagawa, yung pagtuturo. Amen? Kapatid, may iba-ibang function sa loob ng church. Hindi lahat tinawag para magpastor. Amen? At si pastor rin naman, hindi lahat kaya. Sa kayo nakakita, pastor na ang dramista, pastor na nagigitara, sa pastor pa nag-song leader, si pastor pa MC. Tapos, tatakbo si pastor, magsasalita, hinihingal na. Si pastor lahat. Di po ba? Hindi. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa loob ng simbahan.
Ang disenyo ng Panginoon sa loob ng simbahan, ang bawat mananampalataya magkakaisa. Gagawa ayon sa kaloob ng Diyos sa iyo. Kapatid, anong kaloob ng Diyos sa iyo? Para gumawa sa loob ng simbahan. Magtapat ka, gawin mo yan. Kahit sa tingin mo, nahihirapan ka, gawin mo. Gawin mo yung the best. Kapatid, ulitin ko, gawin mo yung the best. Kung ano yung tawag ng Diyos sa iyo para sa loob ng simbahan. Para magkaroon ng pagkakaisa, lahat mag-function. Kapatid, gawin mo yung the best para sa Panginoon. Amen? Yan. Sabi, malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Sabi, tingnan niyo bakit daw ginawang apostol, ginawang propeta, may binigyan ng ginawang ebangelista, iba pastor at guro. Ano sabi? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Kita ninyo, bawat isa gagawa para sa ikauunlad ng iglesia. Kapatid, mahalaga ka sa loob ng simbahan. Amen? Ikaw ba nararamdaman mong mahalaga ka sa loob ng simbahan? Mahalaga ka sa loob ng simbahan. Tandaan mo yan, kapatid, mahalaga tayo sa loob ng simbahan. Kung mahalaga ka sa loob ng simbahan, kapatid, gawin mo yun the best para sa Panginoon. Amen. Paano lalago ang iglesia? Lalago sa bilang at sa kalidad ng mga mananampalataya. Kasi merong iglesyang lumalago sa bilang. Marami nun. Maraming simbahan lumalago sa bilang. Pero bilang lang. Sabi nga ng isang kamag-anak ko, Kuya, bakit ganun? Ang dami namin. Pero bakit ganun pa rin sila? Kita nyo? Ano sabi? Sabi sa akin, Kuya, bakit ganun? Ang dami-dami namin. Pero bakit ganun pa rin sila? Bakit hindi nagbabago? Bakit walang pagbabago? Bakit hindi nakikita yung ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang? Ang mahirap nito, konti na lang tayo, hindi pa nag-grow. Hindi lumalago. Konti na nga lang. Yung marami. Tayo, iilan na nga lang. Hindi pa nag-grow. Ang hirap naman nun. Dapat tayo man lang lumalago, yung kalidad at dami. Lumalago. Ang makakatuwa ngayon, dumarami na rin tayo. Dati alam nyo, aalog-alog yan eh. Pero hindi pinanghinaan ng loob. Bagamat, ando na pinanghihinaan ng loob, tutuloy pa ba namin ito? Kami-kami lang nandito. Di po ba? Alam nyo, hindi pa dumalo yung iba niyan. Paano kung magdadaluhan yung iba? Sabay-sabay tayong dadalo lahat. Puno. Amen? Puno. Kapatid, noong mga panahon na yun, iilan, talagang aalog-alog. Pag nakatayo ako dito, nalulungkot ako. Panginoon, iilan lang to. 20. 25. Kaya lang, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Amen? Gawin mo yung the best para kay Lord. Kapatid, ang sabi, kailangan lumago ang iglesia. Ngayon, paano lalago ang iglesia? Una, kailangan natin ang isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Kalakasan kita. O sabihin mo, magsasabi ko sa iyo ng totoo katisuran ka. Di ba? Hindi. Kailangan natin ng isa. Joke lang yun, joke. Kailangan natin ng isa't isa. Tingnan ninyo, sa panahon ng mayroong suliranin, sino ang nagdadamayan? Sino ang magdadamayan? Ibang tao? O tayo? Tayo. Tayo ang magdadamayan. Bakit? Iisa nga tayo Amen? Tayo ay bibag. Family. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan ko kayo.
Kailangan ko kayo. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko kayo kailangan. Magsilayas kayo dito. Kung ayaw nyo sa turo ko, magsilayas kayo dito. Mauubos tayo. Tama po ba? Kapatid, kailangan ko po kayo. Kaya nga sabi ko kahit tulugan nyo ko, okay lang. Bigyan pa ng unan niya ng malaga, nakikita ko nandiyan kayo kasi kailangan ko kayo at kalakasan ko kayo. Alam niyo, kalakasan ko kayo at nawa, nagiging kalakasan niyo rin si pastor. No? At yung mga leader ninyo, kalakasan ninyo. Alam niyo yung mga leader ninyo, iniiyak kayo sa Panginoon. Kapag hindi kayo nadadalo sa gawain, iniiyak kayo sa Panginoon. Panginoon, wala mo naman po sila. Iniiyak kayo sa Panginoon. Pero, iniiyak kayo hindi dahil sinusumbong. Pagpapakita, kailangan namin kayo. Amen? O gusto nyo ba? Walang titingin sa inyo? Wala man lang hahanap? Nakaranas na po ba kayo noon? Nung wala kayo sa loob ng simbahan ng 4 na linggo, wala man lang nagsabi, kamusta na po kayo? Di po ba? Sino dito naka-receive ng text ko, ng chat ko, nangangamusta kapag wala kayo? Oh. Di po ba? Kamusta? Bakit? Pagpapakita, kailangan natin ang isa't isa. Para lumago yung church, para lumago yung body of Christ. Amen? Kailangan natin ang isa't isa. Hindi pwedeng mabuhay ang isang tao lamang. No man is an island. Hindi pwedeng magmalaki. Kailangan ko kayo. Kailangan natin ng isa't isa. Hindi pwedeng si pastor lang. Kailangan gumawa ang bawat isa ayon sa tawag ng Diyos sa atin. Kapatid, hindi lalago ang simbahang ito. Ulitin ko. Hindi lalago. Ang tanong, gusto nyo bang makita lumalago ang bibag? Hindi pwedeng si pastor lang. Hindi pwedeng si pastor lang. Kailangan ko ng katuwang. Amen? Ako naman nagagalak dahil nakikita ko doon sa mga GC, may mga paggalaw ng mga mananampalataya, house to house. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ko, wow! Di ba? May paggalaw na nagaganap. Kasi hindi pwedeng si pastor lang. Mamamatay ang pastor kapag si pastor lang. Amen? Mamamatay. Nagkaroon nga ng isang lamayan, namatay daw yung pastor. May tumayo. Kamag-anak. Alam niyo ang sabi? Kaya namatay ang tatay ko dahil sa inyo eh. Gusto niyo yun? Di ba? Bakit? Si pastor lang. Hindi. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan gumawa, kailangan gumalaw ang bawat isa ayon sa tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo, dati, tinawag ako ng Panginoon bago ako maging pastor, driver. Kinukuha ko ang mga mananampalataya saan? Malabon, Katmon, dadaling ko sa church. Pagkatapos dalhin sa church, ibabalik ko sila ng Malabon sa Katmon. Pupunta naman ako ng Bibi dahil may second service. Kukunin ko yung mga nasa Bibi, dadaling ko sa Caloocan dahil mayroong gawain. Driver. Kita ninyo? May kabuluhan ba kay Lord John? Driver ka? Oo. Pero pinagmamaneho mo yung mga sasamba sa Panginoon, may kabuluhan. Kapatid, anuman ang bawat isa sa atin sa loob ng church, kapatid, yan, nakikita ng Panginoon yan. At mahalaga tayo, mahalaga ang isa't isa. Uunlad ang simbahan kapag lahat tayo gagalaw. Lahat tayo kikilos. Lahat tayo mananalangin. Lahat tayo magbabasa ng Biblia. Uunlad ang bahay, sambahan ng Panginoon. Amen? Uunlad. Ano pa? Sabi ko nga, hindi pwede si pastor lang. Kailangan gumawa ang bawat isa. Hindi tatakbo ang kotse kung tatanggalan mo ng isang gulong. Tama ba? Hindi tatakbo ang isang kotse kung tatanggalan mo ng gulong. Ganon din ang iglesia. Hindi siya uusad, hindi siya tatakbo, o hindi siya gagawa
kung kulang ang ng isa. Ibig sabihin nun, mahalaga ka. Parte ka. Amen? Mahalaga ka. Ang isang basketball team ay hindi magwawagi kung wala. Kung ang gagawa ay isang player lang. Team eh. Ang tanong, sa loob ba ng church, team tayo. Kaya nga, worship, team. Di ba? Merong worship, team. Ibig sabihin, gagalaw sila, iisa. Isang tono. Hindi pwedeng may aangat. Kailangan pare-pareho. Ayon sa tono. Sa basketball, ganun din. Hindi pwedeng si Michael Jordan lang para mapag-champion niya yung Chicago Bulls. Hindi pwedeng siya lang. Tama ba? Hindi pwedeng isa lang. Kailangan ng isang team. Iikot ang bola kapag basketball. Yan lagi na rin. Naging basketball player ako noong, bagamat hindi ako nakakashoot. Iikot ang bola! Ikot! Iikot ang bola. Yan. Yung basketball, kailangan team. Hindi pwede dun yung crocodile. Alam yung crocodile? Pag hawak ng bola, shoot niya. Oo. Pag na-rebound niya, kanya pa rin. Wala, para siyang walang ka-team. Hindi. Sa loob ng simbahan, iisang team tayo. Amen? Para lumago ang simbahan, isang team tayo. Kailangan nagkakaisa tayo. Alam natin yung galaw. Alam natin yung laro sa loob ng simbahan. Alam natin yung isa't isa. Ngayon, hindi rin magwawagi ang isang simbahan kahit sila team kung walang coach. Correct? Kung walang coach. Tanong, sino ang coach sa simbahan? Sino? Sino? May jacket. Si pastor? Hindi! Si pastor kasama sa team. Ang banal na espiritu ang ating coach. Siya, yung dikta ng banal na espiritu. Kailangan naririnig mo yung kilos, galaw, direksyon ng Diyos. Nakikinig ka. Lord, anong gusto mong gagawin namin sa loob ng church? Dapat nakikinig ang buong bibag. Saan? Kung anong direksyon ng banal na espiritu. Hear! Hear! Sabi, makinig! Pag narinig mo, ano gagawin mo? Isang team tayo. Obey! Sumunod. At doon, mga kapatid, lalago ang isang simbahan. Sino ang coach? Ang banal na espiritu. Kaya't napakalaga ang bawat mananampalataya nakaluhod. Bawat umaga, hinihingi ang direksyon ng Diyos. Lord, saan mo kami dadalhin, Lord? Amen? May coach. Kapatid, meron tayong coach. At ang coach natin, ang banal na espiritu. Matutunan nating makinig sa banal na espiritu. Saan ka dinadala ng banal na espiritu? Ano ang direksyong binibigay sa iyo? At kapag yun ang narinig mo, kahit palaban sa kalooban mo, gawin mo, sundin mo. Bakit? Diyos yun. Diyos yun. Kahit laban pa sa kalooban mo, gawin mo. Bakit? Para saan pa naging Panginoon mo siya? Kaya nga coach siya, nagbibigay ng direksyon. Alam niya. Alam ng Diyos. Kapatid, ang banal na espiritu ba ang coach mo? Pinakikinggan mo ba siya? Sa bawat araw ba, pinakikinggan mo ang banal na espiritu? Pag sinabi ng banal na espiritu sa'yo, sara mo yan. Manambahan ka, sasara mo? Sayang naman, Lord. Sara mo! Ulitin ko, sara mo! Sara mo. Alam mo bakit? Kapatid, napakayaman ng Diyos. Hindi kanya gugutumin. Sayang naman, pastor. Hindi. Magtiwala ka. Alam niyo sa Caloocan Bethel, meron ngayong worker doon, tiga sa Balubaran. Yung kanyang restaurant ngayon, umuunlad. Nakikilala.
Nag-umpisa yan ang dinedicate namin noon, pandemic, ano lang, parang, tama, no? Parang ito lang kalaki, no? Ganyan, yan. Yung ano ni Pare Arlan, ganyan lang kalaki. Doon kakakain, andun yun. Maganda. Pero alam nyo ngayon, pinauunlad ng Panginoon. Yung garahe nila, doon na ang kainan. Doon na. Pero alam ninyo, nung isang araw, sabi ko, doon tayo kumain sa kanila. Sabi ko kay Pare Arlan, doon tayo. Tinawagan ko, Brad, nasan ka? Pastor, nandito ako sa Caloocan, Bethel eh. May gawain, sinara ko muna yung tindahan. Hayaan nyo po, kukuha na ako ng magtitinda sa susunod ng waitress para meron na magkailan yung kumain doon. Merong mag-aasikaso sa inyo. Alam niyo, kinasara niya. Sinasara niya. Pag araw ng linggo, sinasara niya. Sinasara niya. Eh bakit? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi nawawala ng parokyano yon. Sa totoo lang, hindi siya nawawala ng parokyano. Lagi siyang meron at nakikilala siya. Yan ang Diyos. Pero kung mananangan tayo sa sarili nating karunungan, ito yung gagawin ko dahil ito yung natutunan ko. Ito yung ginagawa ng mundo para umunlad. Ito yung gagawin ko. Hindi, mabibigo ka kapatid. Gawin mong coach, Lord. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay sa iyo ng direksyon. Makikita mo, magtatagumpay ka. Amen? Ganon din sa loob ng simbahan. Huli na to. Promise. Sa loob ng simbahan, painggan natin ang direksyon ng Panginoon. November, 14 years na ang bibag. November, painggan natin ang tinig ng ating coach, ang Panginoon, banal na Espiritu. Lord, ano yung direksyon mo sa amin? At yun ang lalakaran natin. Amen? Kapatid, ako lang ba ang lalakad doon? O kasama ko kayo? Amen. Sama-sama tayo sa paglalakbay hanggang madatnan tayo ng ating Panginoon sa nalalapit niyang pagbabalik. Amen? Kapatid, malapit nang bumalik si Lord, naglilindulan na. Ibig sabihin, andyan ang banal na Espiritu. Makinig tayo. Kailangan natin ng isa't isa para lumago tayo. Mga kapatid, hindi tayo magkakaisa bilang isang katawan ni Kristo kung wala ang patnubay ng Espiritu. Kaya't napakahalaga ng pakikinig sa banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga mananampalataya. Ang banal na Espiritu rin ang nagbibigay ng karunungan at gabay sa mga gawain sa loob ng simbahan, at ito ang nagbibigay ng epektibong resulta sa ating mga paglilingkod. Mga kapatid, nagaway lagi nating hanapin, sikapin ang pagkakaisa sa Espiritu at kay Kristo. Magtulungan tayo sa isa't isa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, tayo'y magiging instrumento ng kanyang pag-ibig at pagpapala sa buong mundo. Amen. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, hindi namin kaya. Sa ganang amin, hindi namin kaya. Kailangan ka namin. Kailangan namin ng patnubay mo para kami magkaisa. Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, magkakawatak-watak lang rin kami. Mag-aaway-away lang rin kami. Maghihilaan rin kami pababa. Kaya nga, Panginoon, samahan mo kami sa bawat araw. Bawat departamento, Panginoon, gawain ng simbahan, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon. Gumawa ayon sa tawag mo, ayon sa kilos na ibinigay mo, Panginoon, sa bawat departamento, Panginoon. Gagawa ang mga kalalakihan, Panginoon, para sa ikunlad ng mga kalalakihan. Ang kababaihan, ang kabataan, Panginoon. Gagawa, Panginoon. O Diyos, kikilos. Ganun din ang worship team, ang multimedia, Panginoon. Ang pastor, Panginoon.
ang leader, Panginoon, ng church na ito. Gagawa kami ayon sa dinisenyo mo, Panginoon. Ayon sa pagkatawag mo sa amin. Ayon sa mga binigay mong gift, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Lord, makita namin, kailangan namin ang isa't isa. Kapag wala ang isa, Panginoon, tila kulang. Yun nawa, maramdaman namin, Panginoon. Lord, madama namin, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon. Madama namin, Panginoon, na isang pamilya, Panginoon. Isang pamilya kami, Panginoon. Nawa ito'y maganap, Panginoon, sa bawat sa amin. Malapit na, Panginoon, ang aming anibersaryo, Panginoon. Lord, dalangin namin, palaguin mo kami, hindi lamang sa bilang, Panginoon, kundi sa kalidad ng bawat mananampalataya. Makita sa amin, Panginoon, yung ugali mo, Panginoon, yung makita sa amin. Mapagpakumbaba, matyaga, nagmamahalan, nagpapaumaninan, Panginoon. Hindi nagmamataas o nagmamapuri. Panginoon, makita rin sa bawat isa sa amin, yung kabiguan ng isa, kabiguan rin namin, Panginoon. Yung katagumpayan ng isa, katagumpayan ng lahat, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Gabayan mo kami, samahan mo kami, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan, Panginoon. Di namin kaya kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, bahagi kami ng isang katawan. Ikaw ang ulo, Panginoon. Ikaw ang masusunod. Kami ay bahagi ng katawan mo, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen.